Attorney Carranza here. Raul Pangalangan also clarified on his side from as a former ICC judge. Even Justice Carpio also clarified later on. As far as the ICC is concerned, what matters is that once you're here, they're gonna give you proper due process. How you were brought here, medyo labas na sa kanilang concern yan. And Well, in Dominic a way, nung nag-usap tayo noon, sinabi nga ni Justice Carpio, this has less to do with legalities. It is political. Di ba? Nung dinala si Digong from the airport to Villamor, this is political. Yun ang sabi ni Justice Carpio, di ba? operational. Oo. Ano to? Pag nadala na siya sa ICC, mutin academic na lahat ng pinagdidebatihan. TRO, motion for reconsideration, etc. etc. Na totoo naman. Wala naman pakialam yung ICC paano hinuli. Ang mahalaga sa kanila, hawak na nila. Di ba? Yung mga And they're gonna legalities give na him yan, due that will be process. debated forever. And they're In gonna a give due country like the process. Philippines, that will be debated forever and ever. Yeah, No? forever and ever. But Sir Ronald, the debate is like on one hand you have Justice Carpio, Ruben Carranza, Pangalangan, all of these luminaries. Just it's the former spokesman ng SC, Attorney Te, and then on the other hand, Panelo. Robin Hood Padilla. Panelo, Sara, no? So Ex-human rights lawyer Harry Roque. there will be a debate. Pero wait lang, speaking of it, sino yung attorney na dinala ni Amy Marcos? I cannot even find yung website niya. Yung, di ba may parang attorney sila sa... Oo Sino nga. yun? Alam mo, dito tinatanong sa akin ng iba, sino yun? Like, sabi ko, sana kinuha na lang nila si Panelo or someone else. Sarang even more questionable yung mga legal sources. Marami nagsusulputan. Meron nga sumulpot na political scientist no? Political analyst from UST na defending Digong na Wait, kwan daw. Siya daw political analyst UST, hindi ba Ronald Llamas yan? hindi. Drop out yun eh. Pwede claim na UST yun. Drop out yun eh. Sino bang sumusulpot? Kaya nga, madami na magagalit Hindi ko sa akin. makakilala eh. Nagsulputan lang eh. No? Now, yung aking ang self-esteem gumuho eh. Ang dami pa lang mas matatalino sa akin. Sir Ronald, matagal ko naman alam yan. Ayaw mo lang makinig sa akin. Kaya nga, nag-come to terms na ako eh. Na Well, talaga speaking ako. of mga sumusulpot, I think this is the perfect segue. Balita ko, Harry Roque is, wait lang, may compass. Labas ko yung compass ko. To the north of where I am right now. Ayun, willing din akong pumusta ron na hindi siya bibigyan ng asylum. Actually, may nagchismis sa akin na yung Joma season presidents might actually work against him. Kasi that was like parang, ba't namin binigyan na exile si Joma noon napapaisip daw yung Dutch government. Tapos ngayon, ito si Ronald, may mga DDS lumapit sa akin. Sir Richard, parang sinakyan lang ni Harry yung trahedya ni tatay para sa sarili niyang exile. Di ba parang, ba't yung mga DDS galit na galit sa kanya? Ikaw, Sir Ronald, ang basa mo? Una ay yung kaso niya rito ay human trafficking and money laundering. These are serious cases para sa mga Dutch, para sa mga Europeans in general. Ikalawa, dati siyang ex-human rights lawyer na sinasabi niya, wag iboto itong serial killer na ito. Tapos naging spokesperson siya at defender ng serial killing at saka crimes against humanity. Ay, very sensitive dyan ang mga Europeans. No? Meron nga isang Communist Party leader na reject yung asylum sa Germany dahil nakasama siya dun sa Kahos. Yung Sa case purge. yeah. High ranking 'yon, no? So, very sensitive ang mga Europeans pag meron kang ganyang klase mga kaso. Lalo na 43,000 ang applicants para sa asylum diyan sa Netherlands. Ibig sabihin, ang haba ng pila diyan. Hindi ka naman pwedeng basta-basta tumalon dun sa linya, lalo na kung heavyweight ka. In more ways, pun intended, no? Wait, Harry Roque, no? just to be clear, this is not a body shaming manosphere. This is very politically correct. Sir Ronald, Heavyweight talaga siya. Legally heavyweight. No? Speaking Kaya of, nga hindi siya sinama as the legal counsel eh. Imagine mo siya yung legal counsel tapos ilalabas dun sa hearing. sarili niyang sinabi, laban Sabi niya na serial killer, di ba? Di ba? One of the few things na tama na ginawa yung mga Duterte ay hindi siya isinama as counsel. well, No? he was never really in the loop, right? Ilang beses na parang hindi niya alam. Spokesman pa siya ni Digong, hindi niya alam. Ginawa pala ni Digong Sabi yan. nga ni Panelo, sino? Hindi ko Who? kilala yun. Who you? Sabi niya, hindi ko Parang yun ang, kilala yun.
Sir Ronald, parang ginagaya mo yata si Panelo, no? Yung hinuhuyo mo yung taga-UST ng mga analyst na biglang, wait lang, sino tong mga to? Huyo, literally. Hindi, No, hindi but ko nga hinuyo. Gumuho nga self-esteem ko dahil sa kanila. Sir, Sir Ronald, I'm sure because kausap mo rin ako lumalakas ng self-esteem. But sir, going back to this, Sir Ronald, yung Harry case, yung Harry case, I had a wild idea, I'm sure. Very You wild. always have a wild idea. No? Very wild, medyo na Abu Dhabi. Na very wild tong idea. Ang wild idea ko is, why not? Ganito ang proposal ko kay Harry. Mukhang malabo na bibigyan ka ng extra, lalong-lalo na kung mabigat ng mga kasong sasampahan sa'yo. Why not cut a deal? Keep the goods, spill the beans. What Basically, uwi siya ng Pilipinas. Vince? Anong spill niya? Hindi No, naman I siya mean, ill actually, I just contradicted myself, person. no? But So Sir ano Ronald, ikikwento niya? but Sir Ang ba't Ronald, kwento, Pogo? no, no, no. Oh, Yeah, no. But ganito, even if wala siyang talagang alam kasi never siya in the loop, sa daldal niya, baka nga, it looks like beans. So it might oh. help. No, I mean, honestly, bring, Mm, ikaw bias ka talaga. I'm giving a backdoor option mm. to Harry to come back home. Bias na may ED o bias na may kwan lang? Alam ko yung IAA. Gretchen, 2016 pa namin gina, tapos na yan. No, but this is the backdoor option. I know it's a wild idea, but parang pwede siya maging state witness. Tapos magsalita-salita siya. Ulitin niya yung mga sinabi niya in 2015-16 na ito ay mass murder, ganun-ganun. Kahit for PR purposes, kahit substantively, baka wala naman talaga siya mag-contribute. Tingin ko kahit for PR purposes, parang wala siyang silbi. Parang wala na talaga, no? Tingin ko lang. Oh. Bias ka Tingin ko, talaga, bias, bias. parang siguro kanya, no? Sad na walang gagamit sa kanya, 'di ba? Yun lang. Wait, Baka, oo baka nga. ang nangangailangan lang sa kanya ngayon si Mr. Supranational eh. Well, I don't want to comment on those issues kasi confidential naman. But yun nga, keep the goods, spill the beans. Patas, sabi mo, what Tawag beans? diyang karma eh. Tawag diyang karma. Pero mukhang marami naman siyang pera eh. Yun nga Marami eh. siyang pera. At saka Kaya nga hindi ko kaya nga nakakasuhan siya ng money laundering at human trafficking. It pays yung ganyang klase mga kaso. yeah. Lalo na nag-contribute siya ng 37 million sa candidacy ni Sara Duterte. And Dami rule nun of ha. thumb is you don't put more than 1% of your total wealth if it's just a campaign. Yes, yes. Right? So you Tapos can marami calculate. pa siyang properties. No? Baguio, saan-saan. So, tingin ko, pwede naman Alam mo, siyang Sir Ronald, parang alam na alam maglipad-lipad sa iba't ibang bansa, no? Even for a lifetime dahil marami naman siyang budget, no? Pwede siyang come home to roost sa North Korea. Doon. Oh. Wag na tayo mag-South and North, Sir Ronald. 2 weeks na Oh. ako binabash. May third city na nag-persona non grata sa akin. Sabi ko, Oh. wait, what to Oh. say? Oh. Kaya Oh. bilang super persona non grata, Sir Ronald, I don't wanna go into that. But Sir, last point on this, Harry, before we move on. Si Harry Roque ba ay basically epitome or kumaga, kung ikaw si Rizal, magsulat ka ng third novel, siya ba yung parang Doña Victorina ng era natin? Or alam mo yung mga character, parang si Ben Zaid ba yan at saka Doña Victor, pag sinama mo, itong basically simbolo ng itong middle class, medyo matalino, medyo may alam sa buhay, pero sa kakabalimbing, wala nang makakapulot sa kanya. I mean, di ka saying, does he represent a sociological reality about yung mga upwardly mobile, middle class, lawyerly class natin? Or do you think, no, he's really outside the curve? Tingin ko mas mas kailangan siya pag-aralan dun sa mga teachings ni Carl Jung rather than kay Eh, Jose Rizal. yung mga shadow, yung mga Nandun siya sa level na yon, no? collective Yung mga unconscious. yung mga psychotic, na mga schizophrenic, no? Yung mga psychopathic, sociopathic, nandun Sir siya sa Ronald, level. Hindi wait, siya sociological eh. Hindi ko siya tinitingnan as a psychological. sociological character eh, no? Nakikita ko siya sa ibang level, no? Okay, okay, Mm, Sir Ronald, papatulan ko na yung psychological analysis. Sige, mag-psychoanalyst na tayo dahil di naman, professor ka naman ngayon, pero hindi ka daw analyst. So, psychoanalyst na lang, Sir Ronald. Bilang psychoanalyst, anong basa mo kay Amy Marcos? What's going on there? Why would the sister of the president lead mm. a hearing to berate, to embarrass, to expose whatever the government did to get Duterte to some sort of justice dito sa ICC?
Wala lang. Tawag dyan, from a psychological Jungian Hmm. analysis. Jealousy. Parang, Very basic lang yan eh. No? Una, ang tingin niya, siya yung dapat presidente. Ang tingin niya, mas matalino siya sa kanyang kapatid. No? Tapos ngayon, ang presidente, yung kanyang kapatid. Tingin niya, siya yung handa ng tatay to be a leader, not the son. Ikalawa ay galit na galit siya sa first lady. No? So patong-patong 'yan. Patong-patong 'yan na jealousy. Jealous sa kanyang kapatid, jealous sa first lady, no? Kaya parang rat 'yan sa kanyang katauhan, no? Yung mismo yung kanyang political calculation ay nawawala dahil sa ganyang klaseng uh, primeval jealousy sa kanyang kapatid at Sir Ronald, asawa. ingat lang. Yung mga primeval, baka mapunta tayo kung saan. O So, primal primal, pala. okay. Primeval, medyo primitive, medyo papunta na tayo. Baka My ma-sub ka rin. mistake, my mistake. Baka I ma-cancel meant ka. primal. Baka ma-persona ng birata ka rin, Sir Ronald. Uh, And politically, I don't think it's gonna help her. I mean, I think after that hearing, mas malit pang chance na Amy ma-re-elect, no? Nung pumusta ako na matatalo si Bato, ngayon dadagdagan ko yung pusta. Matatalo si Aimee. Yun nga parang feeling ko, maybe a bit here and there. Pero Hindi naman siya isasama sa slate ng mga Duterte. Galit naman sa kanya yung mga sections nun. Sabi exactly. nga ni Sarah ay salamat sa Senate hearing pero wala pa rin silang desisyon kung isasama siya sa slate. No? Ngayon, sigurado na hindi siya isasama sa slate ng administrasyon. So, saan siya lulugar? Sabi niya, Exactly. chill lang daw siya dahil okay naman daw sa kanyang independent. Ang habol naman kasi niya ay wag lumala yung hidwaan between the Marcos and the Duterte. Saan kuweba ba siya nakatira para sabihin na ayaw niyang lumala yung hidwaan? May ilalala pa ba yung hidwaan? No? So, hindi ko alam kung saan siya pupulutin. No? Which is what you said 2 years ago, di ba? Which is, Yeah. diba? Well, nung Yes, for a 2 years while kasi, sabi. No, for a I mean, while kasi, correct. akala ko ay yung kanyang political calculation ay nag-improve na ang tingin niya ay yung kanyang chances ay mas lalaki kung siya ay babalik sa administrasyon. Pero hindi tumagal Parang isa, dalawang rally lang. Ano na naman siya sa dati. Ang Because of problema that primal ay, drive, is this the primal? very primal yung kanyang galit sa kanyang kapatid tsaka sa first lady na talagang na-cloud yung kanyang political judgment if kung meron talaga siya from the very start. No? Kaya, Well, I'll tell you what, as an Ilocano, this is what I hear from fellow Ilocanos. She's being disowned by many Ilocanos. Baka delikado pa yung mga ano niya, people close to her. definitely, hindi lang Ilocano dahil whatever yung galit mo sa iyong kapatid, ang hirap kasi na binabanatan mo yung kapatid mo in public. No? Lalo na kung high-ranking official yung iyong kapatid. Parang Basically president, yeah. may ganung klaseng reaction ng mga Pinoy, no? Kaya yan yung tatama sa kanya. Kaya tingin ko in the next surveys ay patuloy siyang bababa. At dahil nandun ka sa last 4 dun sa 12, no? Perhaps last 2 dun sa 12 ay talagang nanganganib ka. Lalo na dahil yung administration candidate ay plus 15 minus 15 kung wala ka dyan. At kung mamaminusan siya ng ganyan, halos sigurado matatalo siya. Pero depende rin yan Yung iba bang candidates ay mag-scale of up. course. I mean, I mean, sila ay magkakamali rin, no? of course, I mean, this could go in 1,000 different permutations given na yan. So, hindi naman tayo madamauring dito, di ba? Hindi naman ito crystal, ano lang to, legit lang na. No, but or just saying, given use the term ceteris paribus, if everything holds constant, hindi smart yung I mean, parang ang labas nung sa iba parang binabastos niya si Nicolas Torre. General Torre is actually, I will bet he's more popular than Aimee by far. If this was a one-on-one race for Senate, walang laban si Aimee kay General Torre. I mean, it's a classic cacique attitude para do sa tigalinis ng kabayo. No? Parang ang trato niya ay tigalinis ka lang ng kabayo namin No? Ba't ang yabang mo? Very elitist. Bakit mas sikat ka pa kaysa sa akin? Ako Marcos. May ganun siyang attitude
Nakikita mo yun sa kanyang actuations eh, no? Iba pa yung iba pa yung ambassador ni Jesus Christ. Iba pa yung actuations noon. Hmm. Si Attorney Jinggoy Estrada, ilan LLM na siya? Nagre-research ako kay Attorney Jinggoy. Si Cayetano, kamustang anong buhay niya? May mga balita ako. Kamusta? You want Sir to go Ronald? there? Huh? Wala. Huh? You want Dumarating to go pa there? rin I yung can go balita there. eh. Baka magsisi ka. Ay, nako. Sir Ronald, I mean, patawarin mo na ako kasi nag-Harry Roque na tayo. So ito yung mga gallery of rogues na kailangan natin discuss. Okay, Sir Ronald, now let's talk about Digong, the man of the hour. Basically, sabi ng ibang legal experts dito, game over na yan. That's it. He's gonna spend the rest of his life. I agree. No? In a way, 2 days ago, inamin na ni Sarah yan eh. Don't get your hopes up. Hindi na siya makakabalik. No? Yun ang sinabi niya. No? A moment of truth. No? Hindi madalas yun. At inamin na niya. No? Uh, hopefully, he can be more truthful in the future. No? Kaya, kahapon, Baka mamay, kapit-bahay kami ni Sarah dito. kinumpara naman niya kay Ninoy Aquino. So, ako, Diyos ko po. You want to talk about, okay, can we remind people, kasi kanina tumatawag-tawag sa akin yung mga radyo sa Pilipinas. Sabi ko, sorry kasi kung sinagot ko yan, magbabayad din ako sa bill ko. Di ba ganun yun sa roaming? Someone calls you, you'll pay for it. So, sorry, I yes. can't. Ilocano talaga. It's a good excuse. No? Parang yung kanilang tanong. Exactly. Pero like, what? Ninoy Sara Duterte? Can we explain how ridiculous that situation, that comparison analogy is? Pero nitong past 2 years naman, very ridiculous yung kanilang mga pronouncement. Di ba? Late 2023, anong sabi ni Harry Roque? Kalimutan na natin ang mga kulay dilaw, pink, green, pula. Lahat tayo ay Pilipino. Diba? Yun na yung kanya. No? Tapos yung prayer rally noong January 28 sa Davao. Yung prayer rally without the prayer. Anong kuha nila? People power. Tapos a month later, all out support sila sa EDSA. Diba? Sa EDSA dahil yung EDSA is an icon against the Marcoses. For that alone, bigla naging proponent sila ng EDSA. Tapos fast forward, nung nilaunch nila yung kanilang campaign, electoral campaign, saan nila ginawa? Sa Club Pilipino. Diba? Sa Club Pilipino. Tapos si Sarah, very correct. Last year, pinackage pa niya yung kanyang dalaw kay Leni Robredo sa Bicol na friends na sila, na hindi na siya anti-yellow. Diba? So, sinusubukan nilang i-backpedal yung mga tira nila sa mga dilaw, sa mga pink, sa mga Aquino. No? Binabackpedal nila. Hindi lang yun. Sinusubukan nilang i-co-op yung mga icons ng people power. No? EDSA Shrine, Club Pilipino. No? Tapos ngayon the next Ninoy Aquino. Mas matindi yung sinabi ni Marcoleta last week. Sabi niya, ang susunod na national hero ay si Digong, no? Papaltan niya si Rizal, di ba? So, imagine mo. Wait. Ilustrado na pala sila. So, kumbaga, parang pag nagsama sila, si Harry ay, parang yung picture ni Marcelo del Pilar, si Rizal at saka. Grabe talaga. Bayani talaga. Hindi nga siya surreal grotesque art. No? Hindi siya surreal art. Hindi pala siya Salvador Dali. Hindi pala siya Salvador Dali. Hindi, grotesque. Para siyang Lord Rivera. Grabe ka naman. Yung wasak. Ganun yung mga painting ni Lord Rivera. Grotesque. Wasak. Sir Ron, let's go to the last part of our discussion. So moving forward, speaking of Miggy Mango, dami nagko-comment dito. Kamusta si Miggy Mango?